Kamakailan lang pinasalamatan ni Nicolas Batum sa Stephen Curry kung paano raw ito nagkaroon ng magandang impact sa kanyang career way back 2015. Sa isang podcast, nagpasalamat si Nicolas Batum sa kay Stephen Curry at sa Golden State Warriors. Noon, ginagamit mismo ng Golden State Warriors ang small ball lineup. Sila ang team na unang gumamit noon sa mga taong iyon. Ang small ball lineup na iyon ay ang tumulong kay Nicolas Batum para siya ay gamitin. Hindi na nga siya ipinapasok sa rotation mga idol, pero dahil raw sa small ball lineup ng Golden State Warriors ay nakitaan siya ng potensyal pa ng kanyang kupunan na Portland Trail Blazers at sa mga sumunod pa na team niya. Bilang isang gwardya o pwede ring small forward, itong si Nicolas Batum ay binibigyan na sa ngayon bilang center position kung kinakailangan man sa kanyang kupunan. Bilang isang 6'8" na manlalaro and 3-and-D wingman, sa ngayon ay hindi lang siya ganun-ganun lang. Ngayon, maski man center ay pwede niyang gampanan at dahil daw yan sa naging epekto at impact ng small ball lineup ng Golden State Warriors kay Stephen Curry. Sa huli, sinabi pa ni Nicolas Batum, binago daw lahat ng Golden State Warriors simula sa taong iyon. Low-key lang itong si Steven Adams pero mayroon na siyang $210 million sa kanyang bank account. Sa ngayon itong si Steven Adams ang pinaka-low-key na center sa NBA. Walang masyadong drama sa free agency at marami pa ang nagagawan para sa kanya. Itong si Steven Adams mga idol ay isang veterano. Hindi siya yung tipong player na dapat umiscore ng 20 points. Lahat ay nagagawa niya mga idol. Isang elite screen setter sa kanya mga kasama at isang rebounding machine. Pwede rin po siyang umatake at pumoste sa loob. Kahit kailanman sa kanyang karera ay hindi pa siya nakapasok sa free agency dahil bago pa man mangyari yon ay binibigyan siya kagad ng contract extension at ang mga extension na yan ay hindi bumababa, ito'y tumataas. Sa ngayon nga ho, ayon mismo sa datos ng NBA, si Steven Adams ay mayroon ng ipon na $210 million. Maliban dyan ay marami pa siyang mga sponsorship at mga endorsement na siguradong daragdag pa sa kanyang revenue sa pangkabuuan. Saan ka kampihan na? OKC o Indiana Pacers? Sa mga gustong tumalpak dyan, magparehistro muna. Gamitin ang ating promo code at sa first time deposit ninyo, posibleng dumoble dahil sa malaking bonus na ibibigay sa inyo. Cash out na yan. Nasa comment section lang po ang link. Marami ang dismayado sa naging resulta ng officiating sa Game 4 ng Pacers at ng OKC Thunder. Na tila parang pumapabor ng araw ang mga referee sa OKC. At dahil dito mga idol, nagbiro pa nga ang mga fans ng Pacers na dahil raw sa kanilang nasaksihan ay mas pipiliin na lamang nilang tumayan na lang muna sa OKC Thunder kumpara sa kanilang kupunan. Ngunit ayon naman kay Coach Rick Carlisle, yun daw malaking disappointment para sa kanya. Ngunit sa ngayon ay hindi pa naman siya nagpapanik at ang kanyang kupunan na Indiana Pacers kung saan marami pang mga laban na natitira sa ngayon. Kung tutuusin, walang llamado sa kanilang dalawa sa OKC at sa Pacers kung saan pareha lang silang 2-all. Para sa inyong mga idol, sa inyong prediksyon, sino kaya ang makakasungkit ng kampyonato? I-comment lang yan.